Kung bukas na ang huli mong araw dito sa mundo, anong gagawin mo ngayon? Isipin mo, pagising mo bukas, wala ka na. Hindi na magbubukas ang mga mata mo. Wala ka ng pagkakataong humingi ng tawad, magsabi ng salamat, o tuparin ang mga pangakong matagal mo nang binabaliwala. Makinig ka, dahil sa video na ito, tatalakayin natin ang pilosopiyang Memento Mori, isang paalala na lahat tayo ay may taning. Mahalaga ang aral na matututunan mo sa video na ito. So don't forget to like and subscribe kung hilig mo ang mga ganitong content. May isang aral ang nagmula sa pilosopiyang Stoicism, ang medyo madilim at nakakatakot, lalo na kung mali ang pagkakaunawa mo rito. Memento Mori, isa itong salitang Latin na kung ilalagay sa wikang Ingles ay remember you must die. Ang ilan ay matatakot kapag kamatayan ang pinag-uusapan. Ngunit para kina Seneca, Epictetus at Marcus Aurelius, this wasn't a message of despair. It was a call to live. Naniniwala sila na kapag inilagay mo sa isip mo na balang araw ay mamamatay ka at tinanggap mo ng buong puso ang katotohanan ito, nag-iiba rin ang kilos at pananaw mo sa buhay. Mas nagiging focus ka sa mga bagay na may kahulugan. Mas natututunan mong pahalagahan ang bawat segundo ng buhay mo. When you realize your time is limited, you stop living like it's infinite. Kung bukas wala ka na dito sa mundo, anong gagawin mo ngayon? Ngunit nakakalungkot ang isasagot dito ng marami. Karamihan dyan, magpapakahedonistic. Gagawin nila yung mga bagay na walang kahulugan at magpapakalunod sa mga meaningless pleasures gaya ng pag-iinom, pakikipagtalik sa kung sino-sino, pakikipagsayawan sa mga club, paglulustay ng pera sa mga bisyo, paghipak ng kung ano-anong usok, pagtuturok ng kung ano-anong droga, makikipag-away pa yan sa kung sino-sino, lahat ng mga kalayawan, kababuyan at kamunduhan. Iyan ang unang papasok sa utak ng maraming tao sa oras na malaman nilang bukas ay wala na sila dito sa mundo. At ang nakakalungkot pa dito, karamihan ng tao, ganyan na ang pang-araw-araw na pamumuhay. Memento Mori isn't about fear, it's about clarity. Isipin mo, kung araw-araw kang gigising at ilalagay mo sa isip mo na posibleng ito na ang huling araw mo, ang laki ng mababago sa kung paano ka mamuhay. Yung mga maliliit na argumento na hindi naman mahalaga, bigla na lang yan mawawala. Yung mga procrastination na ginagawa mo at yung paghahabol mo sa mga bagay na walang katuturan, lahat yan hindi papasok sa isip mo. Ang maiiwan na lang sa iyo ay yung mga bagay na may totoong halaga. Yung mga bagay na nagbibigay kahulugan sa buhay mo. Lumapit ka, tingnan mo ako sa mata, at pakinggan mo ang sunod kong sasabihin. Kakausapin kita ng masinsinan. Makinig ka. Kung bukas alam mong wala ka na, hindi ba't mas magiging honest ka na sa sarili mo at sa mga tao? Dahil wala ng punto ang magsinungaling pa. Mas matututunan mo rin ang halaga ng magmahal ng totoo at tapat. Dahil wala ng punto ang mangloko ng tao, hindi ba? Lahat ng mga bagay na walang katuturan, naglalaho kapag alam mong bukas wala ka na. Wala ng punto ang manapak ng ibang tao. Wala ng punto ang manira, ang manakit, ang manglamang, at ang mang-away o gumawa ng gulo. Tanungin mo ang sarili mo, kung bukas mawala ka na, tingin mo ba magiging proud ka sa ginawa mo ngayong araw? Ikaw lang ang makakasagot niyan.
Kung sa iba, nakakatakot ang ganitong filosofiya, ngunit ito ang katotohanan na balang araw, mamamatay at mamamatay tayo. Walang maiiwan. At kapag tinanggap mo na yan sa isip at buhay mo, bigla mong marirealize, hindi pala worth it yung pride o yung delay o yung takot ko. Dapat pala hindi ko hinayaang masira yung relasyon na mayroon ako dahil lang sa pride. Dapat pala hindi na ako nag-procrastinate, di sana marami pa akong nagawa sa buhay. Dapat pala hindi ako nagpadala sa takot ko doon sa mga bagay na gusto kong gawin. Di sana na-experience ko lahat yun bago ako mawala. Kapag ginamit mo ang pilosopiyang ito sa pang-araw-araw mong buhay, malaki ang magbabago sa pamumuhay mo. Dahil ang buhay mo, ituring mo lang yan na isang malaking free trial. Pagkatapos niyan, wala nang subscription, wala nang kasunod. At ano bang ginagawa mo sa tuwing may free trial ka? Hindi ba nilulubos-lubos mo? Sinusulit mo? You are spending it without fear, just pure joy. Nilulubos natin yung experience to the point na sa sobrang naging makabuluhan yung experience natin sa free trial, wala na tayong gana doon sa subscription because we are fulfilled. Kompleto na tayo. Do you get the point? Kaya sa susunod, alalahanin mo na mawawala ka rin balang araw at baka hindi mo na mabigyan ng second chance ang sarili mo bukas. Kapag namuhay ka sa pilosopiyang ito, mas magiging payapa at makahulugan ang magiging buhay mo. Bawat araw mo, ituring mong parang wala ng bukas. Ngunit hindi ko sinasabi na gumawa ka ng masasamang bagay. Always live with virtue. Kung araw-araw mong aalalahanin na mamamatay ka, araw-araw ka ring mamumuhay ng buo. Don't waste your time. Don't be afraid. And don't forget that you have God with you. Ngayon, tatanungin kita at gusto kong sagutin mo ito sa comment section dahil mag-e-enjoy akong basahin ang isasagot mo rito. Kung may 24 oras ka na lang na natitira, anong gagawin mo dito? Drop your comment. Sisikapin kong replyan ang bawat sagot at kwento nyo. So don't forget to like and subscribe kung nag-enjoy ka sa topic na ito. And let me know kung nabitin ka. At naway ang lahat ay makaunawa hanggang sa muli nating pagkikita.